Makakausap po natin ngayon si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Vice Mayor, magandang gabi. Si PR Kang Helpo ito sa GMA News. Hello. Hello, Vice Yes. Mayor. Oho, Vice, Hindi ko po masabi na magandang gabi namin. Sorry po. Yes, of course. Very understandable po, Vice. Tatanungin lang po sana namin kung ano ho yung latest po sa investigasyon. Meron na ho ba? Kasi kanina hindi pa alam kung ano yung cause of explosion. Nandito na yung soko ng pulis. Kiniklear pa rin po yung area. So nakikita ko po may mga... Actually, nasa massage area to ng night market namin. So nakikita ko po ngayon may mga therapist. So nakikita ko parang 5 babae at 5 lalaki po ang on the spot. Oho. Nandyan pa rin po sila sa site? Yes, ma'am. Nandito pa po. Kiniklear pa po yung area, ma'am. Kasi hindi namin ma-identify kung anong yung cause ng explosion. Oho. Pero nakausap niyo na ho ba yung mga police base ba sa mga initial investigation ay mukhang kagagawan ba ito ng isang individual o isang grupo? Masasabi na po ba? Hindi pa po namin masabi, ma'am. Oho. Sorry po talaga. Pero meron na hong mga kwestiyon, yung mga naroon kanina. Kasi kanina sabi ng aming mga reporter, hindi muna pinalabas doon sa area yung mga nandun sa mismong night market nung mangyari ang pagsabog. Hindi, ma'am. Actually, pinalabas agad sila. Senior kay... in case po na may secondary na explosion, kasi nga hindi namin malaman kung anong... ano po talaga nangyari dito. Pero sa nakikita ko, magulo talaga yung area po. At ang mga katawan na nasa daan pa po. Vice Mayor, si Pangulong Duterte po, nasaan po ngayon? Right now, nandun po siya sa Davao City Police Office. Kasama niya si Colonel Dubria at yung ibang presidential staff po. Nandun po sila nag-debriefing po. Okay. So para malaman, hindi pa po siya nakakapunta sa site or nanggaling na po siya dyan? Ang kanina po, nandito po si Secretary Bongo lang po. So kamusta po yung seguridad para po sa inyong ama, kay Pangulong Duterte, sa inyo po at kay Mayor Inday Sara na alam po namin naka-leave po ngayon dahil sa kanyang pagbubuntis? Ano po yan, ma'am? Kamusta po yung paghihigpit po sa seguridad para po sa inyong mga miyembro ng First Family? Sorry, ma'am, hindi po. Hindi na, naintindihan. Naghigpit na po ba ng seguridad para sa pamilya nyo at para po rin dun sa mga residente ng Davao? Anong pag-iingat ang pinapagawa sa kanila? Putol-putol talaga, ma'am. Sorry, hindi kita maintindihan, ma'am. Yung pag-iingat lang po, Vice Mayor, mas malinaw na po ba? Vice? Sorry po. Hindi kita marinig, ma'am. Okay, sige. Mukhang nagkakaroon lang po tayo ng problema dun sa ating linya ng komunikasyon. Pero gaya nga po ng sinabi ni Vice Mayor Paulo Duterte, hanggang sa mga sandali ito, naroon pa rin yung mga casualties at doon po sa massage area. So night market po ito, pero meron siyang massage area kung saan doon pupunta yung mga kumakain, bago kumain o kaya pagkatapos para magpamasahe. So hindi pa nila alam kung itong mga to ay lahat mga therapist o kung meron din yung mga napadaan lang, no? At gaya po na nga nasabi natin kanina, umakyat na sa 30 yung bilang ng sugatan sa pagsabog sa Davao City ngayong gabi lang. At 7 sa mga yan ang dinala sa Davao Doctors Hospital. At hindi pa rin bababa sa 9 ang patay. Ayon po yan sa mga first responders. Inaalam pa rin yung sanhi ng pagsabog na nangyari malapit po doon sa night market, isang mataong lugar sa lungsod. At nagpunta na rin si Pangulong Rodrigo Duterte, pero gaya po ng sinabi ni Vice Mayor Paulo Duterte, sa ngayon po nasa Davao Police Station na rin po siya. At si Vice Mayor Paulo Duterte po ang nagsisilbing acting mayor ng Davao City habang naka-leave si Mayor Inday Sara. So ngayon mga kapuso, update naman tayo mula kay Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech, anong meron kang update dyan? Yes, Pia, nandito ko ngayon, no? Malapit ako sa blast site. Medyo nakakalimutan yung nakikita dahil may ilan ako nakikita mga katawan na nakabulagta sa kalsada dito sa Mayroas Avenue. Full force ang Soko ngayon dito. Halos lahat ng Soko teams nandito ngayon. Iniisa-isa nila yung mga bangkay. Chinecheck nila, kinukunan nila ng mga fingerprints. At kung ano pang yung mga impormasyon na makukuha nila. Nabibilang ko, mukhang nasa mga
second nakikita ko lang nasa mga 8, probably 8. I could be wrong. Again, I could be wrong, but around 8 to 10 na bodies ang nakikita ko sa kasalukuyan. Not to mention, meron pa daw mga dinala sa ospital. Di natin alam din kung ano ang sitwasyon nila sa ngayon. Yun muna. Ilan? May mga raw information tayo, Pia, na marami na ito. So, hindi muna natin sabihin kasi baka magkamali tayo. Pero ito lang muna yung nakikita ko mismo sa site. Mga 8 to 10 ang nakikita ko, Pia. Oo, wala pang official count, no, Tek? Pero, Tek, sa pagko-cover mo sa Davao, alam namin, talagang taga Davao ka rin naman, no? Sa karanasan mo, Tek, meron bang in recent history ganitong klaseng pagsabog o insidente? Meron na. Matagal na yon. That was when our president was still mayor. Yung sa airport bombing. Yes. A few years ago. A few years ago. And yung sa sa may Sasawar, that is after a month, no? Nangyari yun. And then may mga bomb threat naman, active naman, mabilis naman naka-respond yung ating mga otoridad at lumalabas naman halos negative ang mga mga pranks lang. Pero ngayon, mukhang for how many years, I think more than a decade, if I'm not mistaken, ito na naman ang nangyari, binalagta naman ang pagsabog ang Davao City. Oo. Meron bang lockdown of sorts ngayon, Tek, at least dyan sa area ng Rojas Market? Yes, napakahigpit ng seguridad dito. Nandito ang Task Force Davao, nandito ang mga kapulisan, nandito rin ang NBI, halos lahat ng mga law enforcement agencies sa TIA, nagsanib person nandito ngayon, tumutulong sa pag-iimbestiga. At yung ating mga entry at exit points naman ng Davao City ay naka-lockdown na rin. Mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng seguridad. Yung mga pumapasok talagang sineset, lalo na yung mga lumalabas kasi di natin alam, baka may mga yung mga taong responsable nito baka nagtatangkang umalis ng yung syudad. Nakausap ko kanina, Tia, isa to sa mga masahista kasi itong pinagsabugan, itong area na ito yung massage area. Dito nagpapasahe yung mga tao. Yung isang masahista doon, nakausap ko, nakita na niya, meron doon siyang dalawang babaeng nakita na kahina-hinala ang galaw. Binabantayan nila ito kasi uso ang nakawan dito. Kaya kung meron sila nakikitang kahina-hinala ang mga galaw, talagang nilang tinitignan nila, tinikita. Pero ito, yung tinitignan lang niya, yung kakausapin na sana niya, biglang umalis itong dalawang babae na ito. At tila nagmamadali. At just a few seconds down, nung umalis yung mga babae, biglang sumabog. May napansin daw ba siyang dala-dala itong mga babae? Dalawang babae? Hindi niya napansin, di na sinabi kung meron siyang nakitang dala-dala. Ang binabantayan lang yung mga galaw nito kasi yung baka magnanakaw kasi marami ng instance dito na nandurukot. Ganon. So nung tinignan niya, nakita daw niya and then dumaan sa in front sa kanya, doon na sumabog. Swerte itong tao na to kasi sabi niya nasa mga 3 meters lang to yung ground zero sa kanyang kinalalagyan at hindi na sa tinamaan ng shrapnel. Pero yun nga, medyo tuliro pa siya dahil medyo nabingi ng konti. Pero Tek, on a regular basis, kung sinabi mo talagang may mga binabantay mga mandurukot, tsaka maraming estudyante, maraming taong kumakain dyan. So on a regular basis, mahigpit ba? Masasabi bang mahigpit ang seguridad na ipinapatupad dyan? Yes, maraming maraming roving. Visibility dito, ang police visibility dito talagang bawat kanto, lalo na dito malapit tayo sa malaking hotel and then malapit sa Ateneo. Mention ko na lang, Marco Polo, dito talaga tumatambay ang ating mga police enforcers. Sa kabilang kanto naman ng Roas, going there sa may boulevard, meron ding isang mobile doon. So as a matter of fact, yung kung police visibility lang ang pag-uusapan, marami talaga. No? Pero yun nga, itong ang mga terorista o sino ba itong mga grupo na ito na gumawa nito, siyempre binabantayan ng mga otoridad. Pero makatiyempo talagang gagawa sila ng kanilang CCTV camera meron din, Tek? Wala akong nakikitang CCTV dito. Sa area nito. Hindi natin alam kasi meron din kasing mga hidden CCTVs ang city government. Kasi we have around about 200 cameras in the city. So, hindi natin alam baka may nakuha rin sila. Alright. Tek, panghuling tanong na lang, meron bang sinabi ang mga police so far na posibleng kaugnayan ng insidenteng ito doon sa mga naunang death threat laban kay Pangulong Duterte? Wala pa, Bia. Wala pa tayo makausap na nagbibigay ng mga official statement. On my end, ewan ko sa ibang area, pero on my end, wala akong nakikita dito, nakakausap. Halos di ko mga bibig nila dahil
ongoing pa nga daw ang investigation. Nagkakaroon pa ng kakatapos na ongoing ang post-blast. At the same time, yung mga taga-Soko natin talagang sineset pa yung mga bodies niya. Alright, Tech Ocampo ng GMA Davao, maraming salamat sa iyo. Mga kapuso, wag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang saksi.